flesh shall see the salvation of God. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. John the Baptist appeared, preaching in the desert of Judea and saying, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." It was of him that the prophet Isaiah had spoken when he said, "A voice of one crying out in the desert, prepare the way of the Lord, make straight his paths." John wore clothing made of camel's hair. He had a leather belt around his waist. His food was locusts and wild honey. At that time, Jerusalem, all Judea, and the whole region around the Jordan were going out to him. They were being baptized by him in the Jordan River as they acknowledged their sins. When he saw many of the Pharisees and the Sadducees coming to his baptism, he said to them, "You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath? Produce good fruits as evidence of your repentance. And do not presume to say to yourselves, we have Abraham as our father. For I tell you, God can raise up children to Abraham from these stones. Even now the axe lies at the root of the trees. Therefore every tree that does not bear good fruit will be cut down and thrown into the fire. I'm baptizing you with water for repentance, but the one who is coming after me is mightier than I. I am not worthy to carry his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fan is in his hand. He will clear his threshing floor and gather the wheat into the barn, but the chaff he will burn with unquenchable fire." The good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. On this Advent season, normally, we are introduced to the personage of John the Baptist. And so if we think of Advent as a preparation for Christmas, for the birth of Christ, we are a bit skewed by it. The better preparation time is Misa de Gallo days. But the Advent theme is already with John the Baptist baptizing. By the way, how do you know your scripture? Sino ba ang mas matanda? Si John the Baptist or si Jesus Christ? Di ba magpinsan sila? Sino mas matanda? John the Baptist. By how many months? 6 months. So if John the Baptist were about 30 years old, Jesus is almost 30 years old as well. So what are we preparing of Advent for Christmas? Ipapanganak pa lang si Jesus. So therefore, you could say that the time frame of Advent is not about the first coming of Jesus. It's about the second coming that we call the final judgment, the last day of the world. And when you look at the gospel as it ended,
the one mightier than he, John the Baptist said, he will come to baptize with spirit and fire. And then he will be having his winnowing, no? Yung kanyang pansala, a sieve, where he will take away the wheat or the chaff from the wheat. Yung nakakain, ang wheat. Ang ipa, hindi yung kinakain, tinatapon. Ang tawag doon, chaff. The other is wheat. Saan pupunta yung wheat? Sabi dito sa gospel. Saan pupunta? Sa barn. B-A-R-N. Doon siya, iwe-warehouse. Doon siya ilalagay, tapos afterwards, ibebenta. O kaya gagamitin sa pagkain. Saan pupunta yung chaff? Saan? On fire. Ang tawag niya, burn. B-U-R-N. Laki po ng diferensya sa barn and burn. O, taga saan kayo? Kayo ba'y taga barn o taga burn? Ayon, barn. Not burn. Are you wheat? Good fruit. Sabi niya, di ba? The trees that do not bear good fruit will be chopped off. So, how do we bear good fruit? How do we prepare Advent for the good fruit? Dito sa ating second candle, the first was the candle of hope. The second is the candle of peace. The third, next Sunday, is the candle of joy and joy. And the fourth is the candle of love. We're in the candle of peace. How do we prepare for the coming of the Lord so that we will belong to the barn and we will not be burned? First reading, peace. Glory to God in the highest. Peace to men of goodwill. Goodwill. Mabuting loob. Di ba, will, ang ating pagdanasa, ang ating damdamin, ang ating kaisipan. Mabuti ba ang ating iniisip sa isa't isa? Maganda ba ang loob natin para sa bawat isa? Are we men and women that make peace? Eh, nagkakamali po tayo eh. Kaya nga sabi ni John the Baptist sa Gospel, repent. Huwag po kayo magpapintura ng bahay. Repaint yon. Ito, repent. Makakala nyo, magpapapintura kayo ng bahay. Repent means magbagong buhay ka. Magbalik loob ka. Bakit? Kasi pag nagbalik loob ka, talagang tumingin ka sa kaloob-looban mo, ang makikilala mo ay ikaw ay tunay na anak ng Diyos, kawangis ng Diyos, taong tapat. Tao. So kung ikaw ay nagbalik loob, magsisi ka, ay sabihin mo, hindi lang ako ang tao. Hindi lang para sa akin ang maganda sa buhay. Ang dami pang ibang tao. Para kailangan tayo maging makatao. Peace. Pag nagbalik loob ka, makikilala mo ang tunay na tao may kapwa-tao. May pagkilala ng iba sa kanya. At iniisip niya ang kapakanan ng naiiba sa kanya. Ang tawag po doon, justice. Justice will flourish in His time. And peace will come about.
Di ba ang gulo-gulo ng ating lipunan? Bakit ang dami nating kaguluhan? Ang daming sabi-sabi, sigawan, ang daming mga rage. Hindi tayo makapag-tolerate about each other. Ang liit ng ating pasensya, ang iksi ng ating mga mitya. Bakit? Bakit tayo ganyan? Kasi hirap po tayo pag nakante ang ating inconvenience. Pag nakante ang para sa ating kabutihan, sa ating comfort zone, para sa ating ikabubuti, pag nakantiyan, galit kagad tayo. Eh minsan, kailangan po kantiin ang ating comfort zone kasi pwede rin po yung komportable tayo, nakaapak naman pala tayo ng iba. Nakagawa pala tayo ng masama sa iba. Sa ating pagbubuti sa ating sarili. Nakalimutan pala natin na meron tayong napapabaliwala kasi nag-aagawan tayo. Agaw. Pag nag-agawan tayo, may iba po mawawalan. At madalas, ang nawawalan, wala kasing boses. Walang backer. Sa mga opisina, hindi sila masyadong kinikilala. Bakit? Ang tawag sa kanila, common tao. Walang posisyon. Wala silang poder. Walang kapangyarihan. Walang pera. Walang boses sa lipunan. So, kung nais po natin, if we wish to be born and not be burnt, huwag po tayong magsunog ng bridges sa ating kapwa. We have to build that bridge. Dapat tayo maging tulay papunta sa laylayan. Huwag nating putulin ang relasyon natin sa naiiba sa atin. Huwag nating isipin lang ang ating pamilya. Ang dami pong pamilya. Ang dami pong pwedeng masalanta. Peace is a gift of goodness to each other. And peace begins with justice. Yung nararapat po. Yung ayon sa karapatan ng iba. Kasi madalas po, sabi sa atin, nagiging bayan tayo ng ayuda. Tinutulungan tayo. Nagbibigay sa atin. Pero pala, yung ating mismong pamumuhay, pang-araw-araw, kaya kailangan tulungan, kasi mababa ang tingin sa ating ginagawa, sa ating kalakasan, sa ating karunungan. Ang baba po ng sinisweldo mo, kaya kailangan mo siyang ayudahan. Tama ba yun? Binaba mo yung presyo ng kanyang sweldo, tuloy, hindi siya mabuhay, so kailangan siya magbale, at pag nagbale siya, ang bait naman ng boss ko, nakakabale ako. Di mo ba naitanong? Baka yung pera ang binigay mo, hindi makakabuhay ng isang tao, ng isang pamilya? Tama ba yun? Pwede ba talaga tayong magpasko sa 500 piso? Totoo yun? Tingnan niyo po ang mentality na lumalabas-labas dyan. Pag sinanay natin ang tao sa hingi, sa ayuda, at di natin sabihin sa tao, ano ang kanilang karapatan? Ano talaga ang para sa bawat isa sa atin bilang mamamayan?
Yun po ang simula ng kapayapaan. Tapat sa katarungan, sa tamang pangangailangan ng bawat tao. Huwag mong sabihin sa isang tao, o 500 ang sweldo mo, kahit 695 ang daily wage. Tapos sasabihin mo sa kanya, ayaw mo? O di wag na. Buti nga, bibigyan ka pa ng trabaho. Buti nga, nagmagandang loob ako sa iyo eh. Binigyan kita ng trabaho eh. Totoo. Ang tawag po doon, cheap labor. How could we build a peaceful Philippines if we are not just? Makatarungan sa isa't isa. So, ang tanong natin, maawa ba tayo sa ating kapwa Pilipino? O talaga dapat yata natin muna sabihin sa Diyos, Panginoon, maawa ka sa amin. Kaawaan mo kami. Anong ibig sabihin ng kaawaan ng Diyos? Bigyan tayo ng awa? O ang kaawaan tayo ay gisingin tayo? Ito po ang ibig sabihin ng Adbyento. Yung sigaw ni Juan Bautista, gisingin ang kanyang kapwa. You brood of vipers. Sa tingin nyo, pag nagsakramento kayo, nagdasal-dasal kayo, magbabalik loob na kayo? Hindi. Ayusin nyo ang buhay nyo. Ayusin po natin ang ating ugnayan sa isa't isa. Sapagkat po ang peace sa Tagalog, hindi po katahimikan. Ang dami mag-asawa, 3 araw na hindi nag-uusap dahil sa away, pero tahimik ang bahay. Wow, katahimikan ha? Kasi hindi nag-uusap. Ang ibig sabihin po ng peace, hindi man lamang mapayapa, ugnayan. Relasyon po ang tunay na kapayapaan. Hindi lang po katahimikan. E niyang ugnayan na yan, nagsisimula po yan. Ang pagturing ko, pagkilala ko sa karapatan ng kapwa ko. When I put that just relationship with each other, then peace can prevail. Ang nakakasira doon sa karapatan ng ibang tao ay ang pagdadamutan. Alam nyo, may tinatawag tayong abundant mentality. Pero meron din tawag na parang kulang ang mentality. Kunyari, ito, tayo dito, 6, 7, kunin ko pa isa. 8 tayo, Dimpi. Di ba? Binigyan tayo ng pizza. Ha? Paano natin gagawin ang pizza? Sige nga, Glenn, ano gagawin sa pizza? 8 tayo. Hatiin mo ng Ilan? 8. 8 rin. 8 rin, Jan. Ako hatiin ko ng 16. Father, 8 lang kayo eh. Ba't 16? Eh di tagdadalawa, 2 8s. 2 16ths. Ano ba 2 16? Di ba 1/8 yon? Fraction. Bakit? Ba't hinati mo sa 16? Abundance mentality nga eh. Eh 8 lang kayo, bakit 16? Para ikaw, kung gusto mong magbigay, hindi yung kinagatan mo. Biro mo, tagwa 1/8 tayo, may kagat, ayoko na, biyo na sa'yo. Eh kung 1/16, di akin yung 1/16. Yung another 16 sa iyo. Alam nyo, equality is wrong. Equitability. Ano yung nararapat? May ibang tao, kailangan konti. At kasi siya ay masaya sa konti. Pero paano siya nakatunggap ng konti? Kasi pinamahagi niya yung nararapat sa kanya. Hindi yung kinontian mo siya. Hindi.
Binigay niya yung nararapat sa kanya. I end with this. I think I said it here. Nagkaroon kami ng konting salo-salo ng mga full-time missionaries. Kumain kami, nakita ko doon sa cashier sa Sinangag Express. Dati yata, mga 60 pesos isa yun eh. Mahal na ngayon. Pero anyway, nakita ko isang batang babae na parang gustong humingi pero walang sinasabi. So sinabi ko sa isa, sabi ko, eto, inabutan ko ng 60. Bigyan mo yung dalagitang yon ng pagkain. Isama mo sa ating pagkain. So yung order namin, instead na kami 12, naging 13. Nung nakaupo na kami, sinabi ko doon sa nagbigay sa dalagita, papuntahin mo naman siya dito. Hindi lang siya may pagkain kasama natin, papagsaluhan na natin yung pagkain natin. May kanya-kanya tayong portion. Meron siyang kanyang portion. Bumalik sa akin, yung full-time missionary, sabi, Father, sabi ng dalagita, uuwi na lang niya yung pagkain. Kasi hahatian niya ang kanyang nanay. Sabi ko, pakinggan niyo. Kayo, full-time missionary. Ito, simpleng dalagita. Tumanggap ng nararapat para sa kanyang pagkain. Pero may isip siya. May nanay pa siya na pwedeng makisalo sa kanya. Pag ang inisip mo, may kapwa-tao ka, tao ka. Sapagkat ang tawag doon, tayo yan. Tayo. Ang lipunan, hindi tao. Ang lipunan ay kapag tayo naging tayo. It's a we more than just an I. So, galingan po natin, no? Kung gusto natin mapasama sa kalangitan, the barn, at hindi sa impyerno, the burn, tingnan po natin ang ating pamumuhay, ang ating pananalita, ang ating mga desisyon sa buhay, ito ba'y nakapagbibigay katarungan at tuloy ang ebidensya ay ang inyong pamilya ay mapayapa. May ugnayan sa opisina. May katapatan sa isang barangay, sa inyong kapitbahayan, kasi dahil ang inyong relasyon ay tapat sa isa't isa. For this, we pray for the greater good of our country. Mga kapatid, we are really passing through very difficult times of our country. And sad to say, parang pinapayagan lang natin ang nasa poder, maging tawag niya na Senado o whatever ahensya ng gobyerno, ang siyang mamayani. Samantalang demokrasiya ay pamamayani ng Pilipino. Bigay po natin ang ating kabayanihan sa bayan nating ito. Simulan po natin, punlain po natin uli ang mabuting asal. Magandang loob sa isa't isa. At kung kailangan, magsakripisyo, magbigay ng buti ng loob sa mas nahihikahos. Nang sa gayon, meron tayong kapayapaan.